A day in my life bilang isang nanay, bali hapon na nga ito mga mare. Pagkatapos ng mga gawaing bahay, umakyat na kami sa taas at nag-request nga si Habila ng pansit at Milo para sa merienda. Habang busy nga siya sa pagkain, ako naman ay nagkakapilang. Pagkatapos nga namin makapagmerienda, eto't nagbukas na ako ng parcel. Eto nga pala yung insulated vacuum tumbler from TikTok. Madalas kasi kami nag-aagawan ni Papa sa tumbler, kaya eto mga mare, binilhan ko na siya. Marami kayong color na pwede nyo pagpilian, pero etong napili ko sa kanya ay color black at 30 ounce na. Etong sunod na binuksan ko naman ay laundry mesh bag. Kung kagaya ko nga kayo mga mare na palagi naglalaban, ako kailangan nyo to. Isang set na nga pala tong pinili ko at 6 pieces na laundry mesh bag. Sobrang nagustuhan ko nga yung quality nito mga mare kasi makapal siya at pulido talaga yung pagkakagawa. Bali, meron na nga siyang naka-engrave dito, kaya alam mo na kung anong mga damit yung ilalagay mo. Pero eto nga mga mare ay binili ko para gamitin sa mga damit namin pang alis para hindi agad maluma. Bali, kinabukasan na nga ito mga mare, pagkagising namin bumaba na agad kami ni Habila para makapag-almusal. Nag-request nga si Habila ng strawberry, kaya eto pinalamanan ko muna yung tinapay. Every time na kumakain niya ng tinapay, palagi niyang itinitira yung gilid mga mare at ako nga yung taga-ubos. Saktong at meron ako nito mga cookie molder, kaya gumamit ako ng heart para i-mold etong tinapay niya. Naghiwa na nga rin pala ako ng ilang grapes at eto nga yung kakainin niya para sa almusal. Madalas na cereal, tinapay ang kinakain ni Habila sa umagahan. Eto mga pinagtanggalan sa gilid ng tinapay niya, syempre ako yung kakain niyan dahil nakakapanghinayang yan mga mare kapag tinapon. Sobrang nagustuhan naman ni Habila yung tinapay niya at palagi nga yung ubos. Habang nag-almusal pa yung bata, eto't nagsalang na agad ako ng sinaing para ulam na lang yung lulutuin. Pagkatapos nga ni Habilang makapag-almusal, pinainom ko na siya ng gamot sa ubo. Pagdating nga sa pagpapainom ng gamot, hindi ako nahihirapan dahil kahit anong gamot mga mare ay iniinom niya. Anyways, dumiretso na nga pala ako sa kusina para makapag-prepare ng aking lulutuin. Bali, isa-isa ko nga lang palang hiniwa yung mga ingredients at naglagay na nga ako ng manok dito sa pan. Hindi na ako naglagay ng oil mga mare dahil magmamantika naman itong manok. Bali, half cook lang pala yung ginawa kong luto dito mga mare, tapos isa-isa ko na nga rin hinango. Nagkikrave nga ako ng luto sa manok na maanghang, kaya Bicol Express na lang yung naisipan ko. First time ko nga lang magluto nito mga mare, bali sinangkotsa ko na yung sibuyas, bawang at luya. Naglagay na nga rin pala ako nitong alamang at nilagay ko na nga itong mga manok. Naglagay na nga rin pala ako nung gata at naglagay na ako ng paminta at ng magic sarap. Nung okay na sa akin yung lasa, naglagay lang ako ng konting sili at inintay ko lang kumulo. Na matapos nga kaming kumain, eto't nagsaling naman ako ng aking mga labahin. Ginamit ko na nga rin pala itong laundry mesh bag na nabili ko at napakaganda nga nito mga mare. Napaka-spacious din ito kaya marami kang damit na mailalagay. Dito nga sa isang mesh bag, naglagay lang ako ng mga damit pang alis. Maiiwasan dito yung mabilis na pagkaluma at pagkasira ng damit. Etong laundry pads ng Acreme nga yung ginagamit ko dahil bukod sa mabango, malinis din sa damit. Hindi kami gumagamit ng fabric conditioner lalo na sa mga damit ni Habila dahil meron nga siyang allergy rhinitis. Pagkatapos ko nga makapaglaba, pinaliguan ko na si Habila at eto, nagmemeryenda na ang bata.